Kayo po ba'y excited? Kayo po ba'y excited? Am I in the house? Praise the Lord. Sino po nag-enjoy sa presence ni Lord? Teka lang. Woo! Praise the Lord. I'm so excited. Alam niyo po ba na ang buong linggo na to ay linggo ng pagbabantay, linggo ng pagsisik sa presence ni Lord. And the songs that we're singing, the songs that we sang today is really very special kasi nakaka-bless dahil yun yung mga ginawa natin. Pwede ba, hindi po, dun sa group natin, hindi ko nilagay yung mga pangalan ng mga nag-commit ng prayer and fasting for the sake na we don't want to show off to people we're fasting. Pero pwede bang tumayo lahat yung mga nag-fasting sa linggong ito? Pwede bang tumayo? Kahit partial fasting lang kayo, you sought the presence of God. Pwede pong tumayo para alam ko sino yung mga nakasama ko po na nag-fasting. Praise the Lord. Kahit 1 meal lang, 2 meals lang, pero you did your part. Kasi last Friday, it was a call for prayer and fasting. So when I gave the message, it's from the Lord. When I made a call, I called you to come and do prayer and fasting. Hindi tayo pwedeng mag-gather together. Tulad sa Pilipinas, we were in the campsite. Lahat po ng mga pastors nasa campsite, yung mga leaders. Sila mama at si papa, sila Risi nasa bahay, pero nagpa-fasting sila. So it's really a call. And you know what? It is a humble attitude of the church to be committing to a prayer and fasting. So marami pong salamat sa inyo. I know you've done your part. You've done your reading, Bible reading, and hindi lang ako yung magkukwento ng masarap na experience ng prayer and fasting. Kayo mismo may testimony. Sino first time lang talagang ginawa sa buong buhay niya, ngayon lang siya nag-fasting? Ayan, praise God. Pero napakabuti ng Panginoon. Amen. Salamat sa buhay ng bawat isa. Palakpakan po natin ang bawat isa. They are our warriors, secret warriors. Amen. Na nag-invest ng kanilang oras at buhay, lalo na pasensya na po mga iba, no? Pero na-i-mention ko ang Sitra because when I talk to them about prayer and fasting, alam ko hindi madali. Physical ang trabaho nila eh. Cleaning ng mga bahay, pero they committed. Iba sa kanila nag-commit sila na they will invest time to the Lord and to pray and fast. And it's not for my benefit. Na kapag ang dami nyo nag-fasting, uy, si Pastora, ang galing-galing ni Pastora na pag-fasting niya lahat. Hindi eh. It's about you and God. It's your intimacy with God. Kumbaga, ako naka-shut off, naka-log off ang aking Facebook account, nakakapag-messenger lang ako at nakaka-status lang konti kasi pwede mo ilagay sa messenger. Pero I switched it off para lang wala munang social media. Alam mo yon. And then I just sought the presence of the Lord throughout this period. Amen. And praise the Lord. Nakaka-bless. Ang dami pong revelation, ang dami pong ginawa si Lord throughout this. And ang dami ding distraction ng kaaway. Up to this time, excited ako manundo. Yabang ko pa, ang dami kong susunduin. Sabi ko, maya-maya, yung tire ko pumutok and I know it's a sabotage from the enemy. But the Lord is good. Yung goodness ni Lord kinakanta natin, always inililigtas ako. Dinadala ako ni Lord sa lugar kung saan hindi ako nasa highway, alam mo yun, ang daming sabotage ng kaaway. Sino naramdaman ng sabotahe ng kaaway? While you're on the fasting, talaga naman ang daming gustong gawin sa'yo. Titirisin ka ng kaaway. Why? Because He knew very well that you are victorious kapag nagpapatuloy kasi pinapagawa ng Panginoon. But I'm telling you, we are victorious in Christ. Amen. And the devil is a liar and the devil is a defeated foe in Jesus' name. Amen. So sumigaw lahat ng mga victorious. Mahina. Sumigaw lahat ng mga victorious in Christ. Woo! Hallelujah! There is victory in the house because we serve a living God. We serve a powerful God. Amen. Ang Panginoon na pinaglilingkuran natin, buhay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Amen. Hallelujah. The Lord is victorious. Amen. Hallelujah. So, nais ko lamang po kayo na muli ay i-inspire sa topic ngayong araw na to. Sinong ready?
Ready. Amen. Andito ka dahil mayroon kang ina-expect na message from the Lord. Amen. Sino ulit ang ready? Hallelujah. Amen. Sabi mo sa katabi mo, makikinig tayo. Amen. Minsan kasi yung mga utak nagfa-fly away, pumupunta kung saan-saan, physically present, pero tanungin mo, anong natutunan? Walang natutunan kasi tumatakbo yung isip. Kaya let us just continue to put our hands in our hearts and let us pray short prayer. Panginoon, salamat Panginoon. Hayaan mo na ang pusong ito, Panginoon, ay makinig sa iyo lamang, Panginoon. Ihanda mo ang pusong ito, Panginoon, na tanging, Lord, salita mo lamang ang mananahan sa pusong ito. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So, ano po ang blessings of prayer and fasting? Last week, ang topic natin, a call for prayer and fasting. So, kapag may message, dapat susunod. Amen. Ngayon, hindi ko kinokondemn yung mga hindi nakapag-fasting. I know for some reasons, you're under medication, you're a lactating mother, or kayo ay may sakit at kailangan talaga na mag-take ng gamot, but we cover you in prayer. So, walang condemnation dito. Amen. There's now no condemnation sa church natin. We love you all. Sabi mo sa katabi mo, we love you. We love you as a church. Mahal na mahal natin ang bawat isa. Amen. So, Hebrews 13 verse 15. Therefore, by Him, let us offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. So, let's take this chance, this opportunity, bago tayo dumulog sa word, mag-thank kay Lord. Thank you, Lord, sa lahat. Kanina kinanta natin, goodness of God. Thank you, Lord, nandito ako. Thank you, Lord, sa kaligtasan ko. Thank you, Lord, sa kalakasan. Thank you, Lord, sa kagalingan. Sige, magpasalamat ka sa Panginoon. The fruit of our lips giving thanks. Sabi mo sa Panginoon, how thankful you are. May gising ngayong umaga. Sa bawat gising, sabi ni Sister Janice, is a blessing. Amen. So sabi ganun dito, we continually offer sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips. Amen. Itong bibig na to, hindi pagmumura, hindi bad words, hindi mga negative ang nilalabas niyan. The fruit of our lips, giving thanks to His name. Amen. Praise you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Kahit anong sitwasyon sa buhay mo, nagpupuri ka sa Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung alam nyo lang kung ano mga ginagawa ng kaaway, even personally sa akin, pero I thank God. I do not let Satan steal my joy. Alam niyo yun, parang hindi ako papayag na yung kagalakan ng puso ko ay nanakawin ng kaaway. Alam niyo ba, ang gusto nakawin ni Satan is your joy. Sabi mo sa katabi mo, alam mo yung joy mo, ingatan mo. Ingatan mo yung joy. Kasi ang gusto ni Satan, nakawin niyang joy. Yung maging malungkot ka, yung maging nagmumukmuk ka, nag-iiyak ka, yan ang gusto niya. At kapag napalungkot ka niya, tuwang-tuwa siya. Kasi alam niyo, yun ang gusto niya nakawin sa atin, that joy. But that joy ay binigay ni Lord sa atin. I've got joy down in my heart. Sabi, deep, deep down in my heart, Jesus is given to me, and no one can ever destroy. Amen. Destroy. Sabi niya, walang pwedeng mag-destroy ng joy mo. So si Satan, ang after niya, yung joy sa puso mo nakawin. Tignan mo nga kung nakangiti pa yung katabi mo. Tignan mo nga kung may ngiti pa siya. Baka punong-puno ng problema at pasan niya na ang daigdig. The devil wants to see you yung malungkot ka. Kasi kapag ka nagpupuri ka sa Panginoon, parang naiinis siya, parang napipikon siya. Ito ba naman, ito ang saya-saya, binigyan ko na nga ng problema, nagwo-worship pa din. Akala niya kasi mapapahinto ka ng iyong ng circumstances, but your joy is found in the Lord. Kaya in sickness or in health, kung ano man ang kalagayan mo, you are praising God, you are worshiping the Lord. Amen. Kahit naka-fasting ka, hindi ka kumakain, hindi makikita sa aura mo. Amen. Hallelujah. Hindi kayong parang hindi ka naligo, hindi ka nag-toothbrush, hindi ka tapos sasabihin, ano itsura mo? Kasi fasting ako ngayon. Hindi ganon. Dapat ang fasting, glorious. Sabi mo sa katabi mo, glorious. Amen. Hindi halata na kumakalam na yung sikmura at gutom na gutom. Sabi niya, my food
Amen. Is to do the will of the Father. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Ano ang pagkain natin? Ano ang feasting natin? Word of God. Tignan nyo, ibalik mo nga yung picture sa harapan. Yan ang ating pagkain. Nakakabusog po ang salita ni Lord. Nakaka-excite. Minsan nga ayaw mo nang matulog kapag nagbabasa ka. Di ba, Brother Glenn? Ayaw mo nang matulog kasi nagbabasa ka ng Bible. Amen. Totoo yun, o, diba? Hindi ka nakagising ng maaga kasi hindi ka nakatulog ng maaga dahil nagbasa ka ng Bible at parang ayaw mo nang ihinto kasi parang ang sarap magbasa ng Bible. Sino nararanasan ng ganon? Ayaw huminto kapag ka nabasa niya na ang Bible. Parang gusto niyang yung sunod na pangyayari isusunod pa niya. Hindi na siya makatulog tuloy. Tulog na tulog. Kasi nag-audio Bible. Natapos na yung nag-start ka nag-audio Bible ng Romans, Galatians na, nagising ka. Nagsarili yung audio Bible. Nakatulog ka pala. Nangyayari din sa akin po yan. Fasting is one of the most important disciplines in the Christian faith. It is indeed an open secret. Because Jesus, after being baptized at the Jordan River by John the Baptist, and after dramatic announcement from heaven by the Holy Spirit that he pleased God, the next thing he did prior to starting his ministry, earthly ministry, was to engage a 40-day and night period of fasting in the wilderness. Hindi na bago. Lalo na nandito tayo sa Middle East, ang mga tao dito during Ramadan, nagfa-fasting sila. Although ibang style yung fasting nila. Sa Jewish naman, nagfa-fasting din. So kumbaga nothing new sa fasting. Kaya lang, ang bago lang sa fasting, yung ikaw mismo mag-commit ka. Kasi you heard it, yung iba nagfa-fasting for dietary purposes. Gustong lumiit ang katawan. So nagfa-fasting sila. But that is, may mga programa. But it's not prayer and fasting. Iba yung prayer and fasting. Kasi ang prayer and fasting is kasama yung pananalangin. Hindi ka kakain ng physical na pagkain, i-deprive mo ang physical na katawan mo, pero kakain yung spiritual mo. Kasi hindi tayo mamamatay na hindi kumakain. May tubig naman, pwede naman tayong uminom ng tubig. So, I'm just sharing it to you so that the church will engage. Hindi lamang po tayo tapos na sa fasting, magbe-break na mamaya, but then I encourage you in your personal life, do it. Amen. In your personal life, may pinagdadaanan ka, do it. Amen. So ano ba yung blessings ng prayer and fasting? Sino gusto malaman? Meron ba talagang blessing ang prayer and fasting? Amen. Meron. Masarap, masaya, madami. Amen. Prayer and fasting brings victory over persistent enemy. Kapag ka may kaaway, merong ginagawa ang kaaway sa buhay natin, kailangan mag-prayer and fasting tayo para mawasak po yung gawa ng kaaway. So we have to destroy the work of the enemy. Po, i-enumerate ko muna, pero actually, mamaya yung mga verses. Number 1 actually dyan is intimacy with God. So when you pray and fast, you spend time with God. So yung intimacy, yung nagiging close ka kay Lord, nararamdaman niyo yun? Na parang naramdaman yung puso ni Lord, yung tibok ng puso niya, parang ang sarap, naririnig mo kung ano yung mga pinapagawa niya sa'yo, na nako-convict ka dun sa mga mali mong gawa. Alam mo yung mga kahinaan mo, and only God can help you in your weakness. So yung intimacy with God. Number 2 ko sa listahan, God relents from wrath. Sa panahon ni Jonah, mamaya basahin natin yon. Si Lord, yung galit niya, yung gugunawin niya na yung Nineveh, ano nangyari? Nag-relent siya. Bakit? Buong nation nag-fasting. Number 3, fasting humbles and changes you. Alam mo yun, kapag ka nagfa-fasting ka, nararamdaman mo na dependent ka sa Panginoon, hindi mo kaya. Pag wala ka ng kinakain, nanghihina ka, pero the Lord will strengthen you. Amen. Number 4, the deliverance of a nation. Sa panahon ni Esther, dineliver ang buong Jewish na lahi nung panahong nag-fasting po si Esther at ang buong Jewish na kumbaga nasakop ng lugar na yon. So babasahin natin mamaya yan. Healthy body, of course, yan po yon.
natin yan aim masyado, pero yan po yung bunga ng prayer and fasting. So kung ikaw may nararamdamang sakit sa katawan mo, dahil siguro maraming stored fats and cholesterol sa katawan mo, kapag ka ikaw nag-fasting, lahat ng yan, madidrain out, lahat ng toxin sa katawan mo ay lalabas. Amen. If you start your fasting. Lalo na yung mahaba ang fasting. Amen. We're on a 3-day fast sa lahat ng mga pastors sa Pilipinas, and be-break na lang po tayo mamayang after nitong church. So yon. So basahin po natin sa Daniel. Nagkakaintindihan tayo? Gusto nyo matutunan? Excited kayo? Ako excited ako dito eh. Daniel 10 to 14. Shortcut na po ito, hindi ko nakukwento yung buong story, pero basahin po natin ng sabay-sabay para walang natutulog. Tapikin mo yung katabi mo, huwag ka munang matulog. Amen. Suddenly, a hand touched me, which made me tremble on my knees and on the palms of my hands. And he said to me, "O Daniel, man greatly loved, understand the words that I speak to you and stand upright, for I have now been sent to you." While he was speaking this word to me, I stood trembling. Then he said to me, "Do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. And behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. Now I have come to make you understand what will happen to your people in the latter days, for the vision refers to many days yet to come." Amen. So ang kwento po dito, para sa mga hindi pa po nakakaalam, pero sa mga alam po ang kwento ng Daniel. Sino alam niyo yung kwento ng Book of Daniel? Yung Book of Daniel po, si Daniel naka-receive ng vision from the Lord. And na-bother siya kasi hindi niya maintindihan yung vision. So decide po siya na mag-Daniel, yun yung tinatawag na Daniel's fast. Nag-decide po siya na mag-fasting siya for 21 days. Na walang kakaining meat, basta Daniel fast is puro lang siya vegetables at fruits. Basta hindi siya kumain ng meat, inabstain niya yung sarili niya sa mga luxurious na pagkain. Amen. And he was praying to God kung ano yung sagot dun sa natanggap niyang vision. So it's just a vision that he received, na bother siya kasi hindi niya maintindihan. And then, nung nag-pray na daw siya, eto na, listen, when you start praying, even you decide to pray pa lang, or fasting, nag-fasting siya, nag-declare siya ng 21 days of fasting. Nag-declare pa lang siya, on the first day, andun na, mula sa langit, nagpadala na ang Panginoon ng sagot sa pamamagitan ni Angel Gabriel. Hindi sinabi ang pangalan dyan, pero ang messenger is Gabriel. Kasi naalala nyo si Mary? Nung si Mary ay kinausap ng anghel na siya'y buntis, ang pangalan ng angel is Gabriel. So ang Gabriel is the angel messenger. So nung dala-dala niya yung sagot papunta kay Daniel, merong labanang naganap sa kalangitan, dito sa heavenlies. Yung kings of Persia, bakit kings of Persia? Alam nyo, ang tawag dyan, mga territorial spirits yung mga yon. So, andyan na yung sagot, lumilipad pababa si angel, dala niya yung sagot para kay Daniel. Ano nangyari? In-intercept siya at matindi bunuan. 21 days na nagbubuno sa kalangitan. Nagkakaintindihan tayo? Na-imagine ninyo? So malakas din ang puwersa dahil pinigilan ngayon si Gabriel dun sa sagot na dadali niya kay Daniel. Nagfa-fasting si Daniel. Listen to me carefully. When you're fasting, nagkakaroon ng labanan. Yung sagot mo sa panalangin mo, hinawakan ng kaaway. Amen. Pero dahil naka-fasting ka, may pinadalang rescue. Dumating si Michael. Are you with me? Michael is the chief of the Si Michael po is Archangel Michael, at siya po ang sumaklolo kay Gabriel na magdadala ng sagot kay Daniel. Na imagine niyo yung scenario, when you're fasting, may digmaang nagaganap sa heavenlies. Yung sagot mo sa prayer mo, meron ding nagpipigil. Kaya sabi mo, "Pastora, bakit yung prayer ko ang tagal-tagal dumating?"
may pumipigil. Pero when you fast, you are breaking through. Amen! Sabi mo sa katabi mo, when you fast, you are breaking through. Amen! When you pray and fast, you are breaking through. So si Michael, siya po nadala ng rescue ng kalangitan para si Gabriel ay sabi ni Michael, go ahead, i-deliver mo yung message. Ako nang bahala dito. So si Archangel Michael ang nakipagdigma doon sa kings of Persia. Are you with me? Maliwanag. Maliwanag po ba? Noon kasi hindi ko naiintindihan sino yung kings of Persia. When I did my research, ang kings of Persia ay mga territorial spirits or mga demonic na pumipigil sa mga sagot natin, sa prayers natin. Kaya minsan iniisip mo, bakit ang tagal? Hindi yata naririnig ni Lord ang prayers ko because merong kalaban. Kaya nga may digma ang nagaganap. Kaya kung ikaw tutulog-tulog at hindi ka nananalangin, gisingin mo yung katabi mo, manalangin tayo. There is battle going on, and there is real battle going on, and we have to fight a good fight of faith. Kaya ang battle cry natin, watchman anointing. In 2025, bawal na po yung tutulog-tulog na Kristiyano. Gumising ka at manalangin. Amen. Even if hindi mo alam kung anong ipag-pray mo, you bend your knees in prayer and cry out to God, Lord, we pray. Minsan hindi tayo mas specific kasi hindi natin alam kung ano nangyayari sa mga kapatiran. But we cry out, we bend our knees sa mga kapatiran kung anong pinagdadaanan nila. Because we don't know what's going on inside of them. Kanya-kanya tayo ng drama sa buhay. Amen po ba? Praise God. Sabi mo sa katabi mo, salamat nandito ka. Hallelujah. Praise the Lord. So, tutulungan tayo ng Panginoon. Anong mangyayari sa prayers natin, sa prayer and fasting? Brings victory over persistent enemy. Binibigyan ka niya ng victory sa isang kaaway na talaga naman ayaw kang niyang tantanan. Alam niyo po ba yun? May mga kaaway na ayaw kang tantanan. Are you with me? Ayaw kanyang tantanan kasi alam niya kapag tinantanan ka niya, gagamitin ka ni Lord mightily for His kingdom. And sakit ng ulo ka ng demonyo, kaya ayaw kanyang tantanan. Hahawakan ka niya hanggat kaya niyang hawakan ka para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. But I'm telling you, you are victorious over the persistent enemy kapag ikaw ay nagpe-prayer and fasting. Amen po ba? Praise God! And ulitin ko, there's no condemnation dun sa mga hindi nag-commit ng fasting. Kasi alam ko yung mga sitwasyon, maaring hindi nyo kaya, may mga gamot kayo. Please, so don't get me wrong kapag ka nagsishare ako ng fasting, tapos hindi ako nag-prayer and fasting, nahihiya ako. No, don't take it as against you. I'm just sharing this for future na maintindihan ninyo and you can engage yourself with fasting. Amen? So we love you and we don't want you to feel burdened na sabi nyo, hindi ako nag-fasting. Pwedeng-pwede pa. Kahit na hindi na tayo nagpa-fasting, you can do your part. You can fast. Tuloy-tuloy natin. Amen. So, number 2, so Jonah. Kay Jonah naman tayo. Tapos na natin kay Daniel. Naintindihan na natin. Jonah tayo. Okay. So, Jonah, so the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast, and put on sackcloth from the greatest to the least of them. Then word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. Verse 7, and he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, let neither man nor beast, herd or flock taste anything. Do not let them eat or drink water. Oh, matindi Pati kasama dito ang men, beasts, herd, flock, lahat fasting. Pati mga kabayo, lahat naka-fasting. Are you with me? Todong fasting to. Walang pagkain at walang tubig. But let man and beast be covered with sackcloth. Nagsuot pa sila ng sackcloth. Ito talagang nag-humble down sila. They were wearing sackcloth. And cry mightily to God. Bakit? Gugunawin na ni Lord ang Nineveh. Di syempre, ang mga taong nakatira doon, magre-repent sila. Naalala niyo yung nangyari sa California, di ba? Parang wrath ni Lord. Pak! Ang dami. Hindi sila ready. Pero ito sa Nineveh, mahal ni Lord. Bakit? Pinadala niya si Jonah, warningan mo sila. Si Jonah ayaw niya. Pero eventually, pumunta din siya, sumunod din. Minsan tayo, ayaw din natin gawin yung pinapagawa ni Lord. Parang, Lord, ayoko. Pero
may mangyayari pang pangit, tapos biglang naisip mo, ay susunod na lang ako. Kasi hindi ka pwedeng lumaban sa Panginoon. Kapag si Lord na nag-utos, hindi mo malalabanan. Bakit? Susunod at susunod ka pa rin. So sumunod si Jonah, winarningan niya sila. Ano nangyari sa mayabang at progresibong syudad ng Nineveh? Ano nangyari? Nagrepent buong city na mula sa kanilang pinakahari doon, lahat, pati beasts, herd, flock, hindi kumain, hindi uminom. But let man, sabing ganon, magsaklot sila, umiyak, Panginoon, wag mong gunawin, wag mong ibus ang wrath mo sa bansa namin o sa syudad namin. Ano nangyari? Let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Sabi nung hari nila, lahat tumalikod sa kanilang ginagawang mga kasamaan at bumalik sa Panginoon. Sabi niya, verse 9, who can tell if God will turn and relent and turn away from His fierce anger so that we may not perish? Sabi, who knows, baka magbago ang isip ng Diyos. At iwan niya yung kanyang matinding galit. Makinig kayo, matinding galit. Sabi mo, matinding galit. Matindi na ang galit ng Lord. Gusto niya nang gunawin. Gusto niya nang parusahan. Alam niyo nangyari, verse 10. Makinig kayo. Tingnan niyo yung mensahe ni Lord. Then God saw their works, that they turned from their evil way, and God relented from the disaster that He had said He would bring upon them, and He did not do it. Amen. Amen po ba? So kapag ikaw, alam mo na nasaktan mo si Lord, na-offend mo si Lord, and when you fast, you ask God to forgive you, alam niyo si Lord, He will relent from His wrath. Amen po ba? Magbabago ang puso ng Diyos. Amen. Magbabago ang puso ng Diyos kasi natouch mo yung puso niya. Nagrepent ka humingi ka ng tawad, nagpakumbaba ka. Amen. So yung wrath ni Lord nagkaroon na bago because may nagpakumbabang syudad. Amen. Hallelujah. Number 4. Eto naman, kaya ni Lord iligtas ang buong nation. Amen. Verse asan na tayo? Ay, number 3 pa pala. Okay. Ito yung pag-humble down. Kapag nagfa-fasting ka, natututunan mong mag-humble down. Basahin po natin Psalms 35 verse 13. Are you with me? Gising ka pa ba? Gising pa ba yung katabi mo? But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled myself with fasting, and my prayer would return to my own heart. Si David, ang kwento naman niya dito is, yung mga taong galit sila sa kanya, pero alam nyo, nung mga panahong sila may sakit, sabi niya nagfa-fasting ako para sa kanila. Yan yung verse 35 na yan. Ibig sabihin, kahit ibang tao na, andun yung heart ni David to humble to God and fast on behalf of other people. Minsan alam nyo tayo, may mga dahilan bakit tayo nagfa-fasting, hindi para sa atin, para sa ibang tao. Amen po ba? Naalala ko, meron akong pastor na love na panoorin. Matanda na siya, pero he's very matalino po siya at maganda siya at anointed, magaling. Pastor Jentison Franklin. 17 years ago nakilala ko siya kasi si Pastor Johnny, Pastora Imelda, meron silang CD and then yun yung pinapakinggan namin. And na-love ko tong pastor na to. Alam nyo, yung niya, yung kuya niya, ay siya pasaway po siya, si Pastor Jentison, pasaway po siya noon. Yung kuya niya, nagfa-fasting para sa kanya. Tapos, siya medyo pasaway, anak siya ng pastor, pero pasaway na anak ng pastor. Are you with me? May mga ganun anak ng pastor, pero pasaway. Pero pasaway siya, pero yung kuya niya pala, pinagfa-fasting siya. Tapos nung yung kuya daw niya nag-special number, kumanta, alam nyo, makinig kayo maigi, there is anointing when you are fasting. Alam nyo, naka-fasting yung kuya niya, nag-special number. Sabi niya, yung bawat letra na lumalabas sa bibig ng kuya ko, tumatagos sa puso ko, sabi niya gano'n. At mula noon, sabi niya gano'n, nagdesisyon ako na magpatuloy kumbaga, iwanan ko ang aking maling gawain dahil kabataan, alam niyo yun.
nagpastor po siya. And ngayon, he's a very anointed man of God. Isa sa mga fina-follow ko, ang dami niyang mga followers, ang dami. If you can just, wag ngayon, pero i-search din siya sa YouTube ninyo, sa mga madalas siya yung pinapakinggan ko kasi gustong-gusto ko yung mga pagtuturo niya. He's a blessing to America. So, alam nyo, nag-umpisa sa isang kuya na nanalangin, nag-prayer and fasting para sa kanya. So alam nyo, kung nagpe-prayer and fasting kayo dahil may anak kayo na pasaway, or may nagpe-prayer and fasting kayo may asawa kayo na gusto nyong mabago ng Panginoon, nagpe-prayer and fasting kayo sa boss ninyo na hindi nyo alam kung paano i-spell ang ugali, nagpe-prayer and fasting kayo dahil sa salvation ng mga tao sa paligid ninyo. You're praying and fasting for other people. You're humbling your heart. Kasi Lord, kung ako lang, hihinto ako, susukuan ko na siya. Pero Panginoon, I am humbling before you. I cannot change him, but you can change him. Amen po ba? So ganun po ang purpose ng prayer and fasting. It humbled you kasi alam mo hindi mo kayang baguhin ng tao. Pero si Lord kaya niya. Amen po ba? Sino naniniwala? Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Benefits of or blessings of prayer and fasting. Nagkakaintindihan tayo? Si Esther naman, pag-aralan naman natin dito. So, buhay ni Esther. Then Esther told them to reply to Mordecai. Shortcut na to. Basahin niyo ang Book of Esther. Kung maiksi lang naman ang Book of Esther po si Esther po ay ulila, pinalaki ni Mordecai na uncle niya or pinsan. Tapos, nagkaroon ng search for the most beautiful woman sa buong mundo dahil papalitan ang Reyna, dahil si Reyna ay dinisobey ang hari, so nalungkot ang hari. Sabi niya, magpahanap tayo ng kapalit ni Queen Vashti. At nag-search nga sila, at si Esther po ay isang magandang dilag, Hadassah, pero she is a captive. Ibig sabihin, siya ay hindi taga roon, isa siyang parang expat, at mga captive po sila, pero siyang Hudyo. Hindi niya pinaalam na siya'y Hudyo, para itago yung identity niya. Pero nung pilian na, alam niyo po ba, she found favor from the king. Siya ang napili na papalit kay Vashti. So that was a mighty call in the life of Esther. At nung nalaman nga nung chief of yung pinakamataas na mga army ni hari, na ang lahi ni Esther, si Mordecai, ang lahi ni Mordecai ay Hudyo. Papapatay niya lahat ng Hudyo, pero hindi niya alam na si Esther, queen, ay Hudyo din. So sa madaling sabi, nung na-receive yung edict na lahat ng mga Hudyo ay papatayin, nag-fasting sila. So ano yung fasting? Sabi ni Esther, go gather all the Jews who are present in Shushan, yun yung place nila, and fast for me. Neither eat or drink for 3 days. Gaya ng ginawa po natin ngayon, naka 3 days fasting po tayo. Night or day. My maids and I will fast likewise, and so I will go to the king, which is against the law, and if I perish, I perish. Kasi lalapit po siya sa hari. Excuse me. Bawal lumapit ang queen, kahit queen ka pa, sa hari pag hindi ka pinapatawag. So hindi porke mag-asawa sila, queen and king, lagi silang magkasama. Hindi po, maraming affairs na inaasikaso ang hari. Kaya kung kailangan lang niya ng queen, papatawag niya. Kaya nga si Queen Vashti nung pinatawag at hindi sumupot, uminit ang ulo ng hari. O eto na, sabi ni Esther, paano yan? Paano ko lalapit sa hari? Hindi pa ako pinapatawag. Pero sabi niya, sige, mag-fasting kayo. Mag-fasting tayong lahat. And after 3 days ng fasting, ako ay pupunta sa hari. Kahit na it's against the law, if I perish, I perish. Kasi kapag wala sa mood ang hari at dumating ang queen, patay. Hello, patay. Kasi hindi yun hindi yun karapat-dapat na pumunta. So alam nyo, nung paglapit pa lang niya, gandang-ganda ang hari kay Queen Esther. At sabi niya, ginanon niya yung scepter, yung parang sign of authority, yung parang, ano ba yun? Basta scepter sa English, sa Tagalog, hindi ko alam. Nung iginanon niya yung scepter niya, ibig sabihin, tanggap si Esther sa pagpasok niya. At sabi niya, mahal kong Reyna, ano ang kailangan mo? So, kumbaga, because of the fasting, na-save
ang mga Hudyo. Basahin niyo yung kwento ni Esther kasi yung paglapit niya na yon mahaba pa yung kwento pero ang bottom line, sinabi niya, sinumbong niya kay hari na may gustong magpapatay sa aking lahi. Annihilate or ibig sabihin ubusin ang lahi namin. So nagalit ang hari ngayon kung sino yung tao na gustong papatay sila. Ang ganda ng kwento, but only because of prayer and fasting nagkaroon ng favor sa hari. Amen po ba? Woo! Sino gusto magkaroon ng favor from our King of Kings and the Lord of Lords? Prayer and fasting. Amen. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Itapusin natin yung verse 17. So Mordecai went his way and did according to all that Esther commanded him. Kasi sinabi niya kay Uncle Mordecai, i-gather lahat ang mga Jewish sa lugar ng Shushan kasi captive sila mag-fasting. So ginawa nila. So ang notes ko dito, when Haman, yung kontrabida at yung chief of staff ni hari o yung hukbong sandatahan, siya yung pinakamataas at siya yung gustong pumatay sa buong Hudyo. When Haman tried to use in the Assyrian kingdom, Esther fasted for 3 days along with her maidens. God intervened mightily them and destroying their enemies. May tao na gustong magwasak sa buhay natin, may taong gustong i-destroy tayo. Alam niyo, sumbong mo kay Lord. Si Lord ang bahala. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine, saith the Lord. Amen. So yung mga kumukontra sa kontrabida sa buhay natin, amen, naglilingkod tayo sa Panginoon, pinipigilan na yung paglilingkod natin sa Panginoon, sumbong natin sa Panginoon. Amen po ba? Wag niyo isusumbong ako. Huwag niyo ako isusumbong, si Pastora kasi. Si Pastora pushy. Si Pastora, hello, sumbong niyo si Lord, baguhin si Pastora. Kung si Pastora ang problema po ninyo, isumbong natin kay Lord, Lord, baguhin mo ang sitwasyon ko. So let's just engage in prayer and fasting because this is blessing. Amen. Are you with me? Nagkakaintindihan tayo? Okay pa kayo? Amen. Sa bawat prayer and fasting, may breaking naman. Bini-break naman, hindi kayo forever na magugutom. Amen, may break naman. So number 5, and I think we will close in few. So healthy body po, kapag nag-prayer and fasting ka, hallelujah, it has been found by medical researchers that fasting, even if it did not include prayer, yung mga non-spiritual fasting, may several health benefits. Halimbawa, hindi ka prayer and fasting pero nag-fasting ka lang kasi may sakit ka, may kailangan. Alam mo, may health benefits. So, samahan mo na ng prayer. Amen. Samahan mo na ng prayer at word of God. Pastora, pag nagfa-fasting ako, hindi ako makabasa kasi parang nangihina ako, nahihilo ako, hindi ako makabasa ng Biblia. Tama ba yon? Oo, tama yon. Pero you make a decision. Lord, I'm committing my body. I'm committing myself to you. I will do. Amen. Praise the Lord. Supports hormones and genes that influence metabolism. So kapag mahina na yung metabolism mo, when you fast, nagkakaroon po ng support sa hormones and genes para lalong gumanda yung metabolism natin. Support weight loss. Siyempre, hindi ka kumakain ng mga heavy or kung Daniel fast ka, nababawasan yung mga intake mo ng mga carbo na yan. Amen. Carbohydrates at mga meat. Supports blood sugar management, pati yung blood sugar mo naaayos. Amen? Supports gut health, supports heart health, health diseases prevention, pati yung mga sakit na namumuo na sa katawan mo, medyo na-flush out sila sa mga sa toxins sa katawan mo. Delay aging, pag nagfa-fasting ka pala, bumabata. Sinong gustong bumata? Delays aging pala. Praise the Lord. And support growth and metabolism. Amen. Praise the Lord. Maganda pala. Reset your circadian rhythm. Marireset pa yung mga rhythm, whatever. Amen. Woo! Ang ganda pala ng prayer and fasting. Amen.
Diba? Tignan mo ang katabi mo, oh, bumabata ba? Nag-fasting kasi yan eh. Bumabata, praise the Lord. Ako nga, yung damit ko hindi kasya, kumasya ngayon eh. Bakit? Kasi nabawasan ng tawag dito, unwanted fats. Amen. Praise the Lord. Amen. Those are, diba? Si Lord, mahal niya tayo. Ayaw tayong magkakasakit at mamamatay na lang sakit. Dapat old age. Sabi mo old age. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And lastly, and we will close, intimacy with God. Alam nyo, sino sa inyo gusto lalong makilala ang Panginoon? Gusto pa nating maranasan ng Panginoon. Intimacy with God, alam nyo, you will know the heartbeat of God when you pray and fast. Kasi ang tagal mo ng Kristiyano, hindi mo pa talaga nagagawang magbuhos ng oras mong nagbabasa ng Biblia. Pero nung nag-fasting ka, nagbasa ka, natapos mo ang Book of Romans. Sino natapos? Diba? Sabi pa sa akin, Pastora, ano pang susunod kong babasahin? Tapos ko na ang Romans. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Pero nung hindi ka naka-fasting, hindi mo, isang chapter lang ang naka-assign sa'yo, hindi mo pa minsan matapos. Are you with me? Pero nung nag-prayer and fasting ka, nag-spend ka ng time kasi wala ka munang social media, wala ka munang o di nagdi-devote ka ng time mo sa Panginoon. Who wants to know God in a deeper way? Parang kanina kinakanta natin yan, I want to know you, I want to hear your voice, I want to know you more. Kasi pag nagpa-fasting ka, naririnig mo yung tinig ni Lord, na nire-reveal niya sa'yo, and then you become soft-hearted. Bakit? Kasi nilalagay ni Lord sa puso mo yung mga nais niyang gawin mo sa mundong ito. Amen. And we are set apart. Sabi ko nga, wag kang uuwi ng Bahrain na hindi mo nagagawa yung pinapagawa ni Lord. Wag kang magdedisyong uuwi ng Bahrain. Ang desisyon mo muna, maglilingkod ako kay Lord. Kasi baka pag umuwi na ako, hindi ko na magawa dito sa Bahrain. Hindi na ako maging blessing sa Bahrain kasi wala na ako. So hanggat nandito ako, I wanna be a blessing to Bahrain. Paano ka magiging blessing sa Bahrain? Intimacy with God. Know Jesus in a deeper way. And if you know Jesus, alam nyo, gusto nyo i-share sa ibang tao yung nalaman ninyo. Are you with me? Kapag ka meron kang nasalihan na networking o kaya mga product na ang saya-saya ka, excited, meron kaming nasalihan noon na excite kami, nag-invest kami. Maya-maya, recently, nagsipaglabasan na kami ng investment. Hindi namin nakuha yung buong ibinuhos namin. Natalo kami. Pero, alam mo yun, minsan yung excitement ng isang tao na i-share sa'yo, ikaw naman na-excite ka din. Pero business kasi yon. Pero what if ang excitement natin si Jesus Christ? And we're excited about this Jesus that we know that changed our lives, that changed our hearts. Amen. That gave us the right direction. Sasabihin mo sa Kanya, sasabihin mo, kahit kanino ka mapunta, i-share mo siya. Bakit? You cannot keep it. It's flowing, it's overflowing in your heart. You know what? The Jesus that I know healed me. Amen. You know what? Jesus loves you so much. He loved me and He loved you too. Alam mo yon? Yung hindi mo mapigilan sa puso mo, yung overflow. Kaya hindi mo, kahit na tahimik kang tao, nagiging madaldal ka kasi isi-share mo lang yung love ni God sa mga tao. Are you with me? Amen. Praise the Lord. So when you get intimate with God, nakikilala mo siya. Alam mo yung tibok ng puso niya? Ayaw mo na mapahamak ang mga tao mapunta ng impyerno kasi ang tibok ng puso ni Lord, salvation of the lost souls. Salvation ng mga tao. Even yung mga taga rito, kaya gusto mo maging blessing sa Bahrain. Lord, dito sa Bahrain, this year we are launching. Hindi po ngayon, baka po next Friday or next Friday, hindi ko pa nakita schedule ko sa mga nag-meeting, meron po tayong once a month na hayo. Ibig sabihin, kakain tayo and then we go out and share Jesus to people around us. Like we go to parks. So 1 hour lang yon. After nating kumain, spend time. Sa mga may duty, excuse kayo. Pero sa mga walang duty, wag muna kayo maglagay ng ibang programa ninyo after the church kasi we ask care groups, siguro by the care groups, to go out and share Jesus to people. Kahit isa lang, kahit 4 kayo, may isa lang kayong nasharean, that is counted already. Kapag may isang taong nakatanggap sa Panginoong Hesukristo, baka mamaya may sakit nandoon sa park,
nagpapahangin at nalapitan nyo, shinare nyo si Jesus. Amen. And mabago ang buhay niya. You are contributing, amen, depopulating hell and populating heaven. Amen. I-depopulate natin ang mga papuntang hell because hell is not intended for people. The hell is intended for demons and his cohorts. Pero ang mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon, papupunta sila ng impyerno. So we, as people who love Jesus, we wanna capture them and bring them to the saving knowledge of Jesus Christ. So we will commit, after our lunch, lalabas po tayo. So just an hour. And then yung care group na lang magre-report ano yung nangyari by message, may picture kayo, ganon. So let's do this. Once a month, this church will commit to go out. Amen. Paano yan, pastora? May mga bata. O di gamitin nating opportunity para mag-park na lang. O di ba? Nagpa-park, tumatakbo-takbo yung mga bata. O di kaya, yung mga pupuntahan nyo, may bata rin sila. Tapos ang naging way para makilala nyo ang bata, o ang magulang is yung bata. Naglalaro sila, tapos kinausap mo na rin yung nanay. Yung mga ganon, we will never know, but God will give you a divine appointment to meet the right soul at the right time. Are you with me? Amen. Pero magagawa mo lang yon if you have intimacy with God. Amen. So maganda po na when you fast, you get in with God, you get to know God in a deeper way, and then your heartbeat will be kung ano yung heartbeat ng Panginoon, which is ang kaluluwa. Amen po ba? Amen. And just to welcome Sister Maricel, she's a product of our hospital visitation. Palakpakan natin po yung mga, siya po ay kidney transplant patient pero hindi halatado sa mukha. Amen. Pero siya ay produkto ng hospital visitation natin. And mga hospital visitation, you're doing a good work for the Lord. Ipagpatuloy natin. Hindi lamang po si Sister Maricel, si Sister Connie, product din ng hospital visitation. Si Kuya Ariel, product din. Amen. So, madami and marami pa pong iba. Hindi lang natin sila nakakasama. May kasama tayo ng anniversary. Pero alam niyo yun, if you make yourself count, do what needs to be done, praise the Lord, may nangyayari. May himala. May nakakatanggap ng himala. May buhay na mababago. Amen. So, we do our part and God will do the rest. Tumayo tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. There's a question that I posted here. Has the Lord been speaking to you about fasting? Kung hindi ka pa nagfa-fasting, kung kinakausap ka ni Lord about fasting, kung natatakot ka ba, pastora, excuse ako dyan, hindi ko alam yan, ayoko yan. Are you afraid? Ano man, or tinatamad kayo, ayaw nyong gawin. Whatever is your reason, hindi nyo kasi nasubukan pa sa buong buhay nyo ang mag-fasting. Maybe knowing what you stand to benefit yourself and God's kingdom as a whole will spur you on. Ano man yung gusto mong gawin, ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo, it will spur you on. Kumbaga, ito yung magpapalakas sa'yo para gawin ang mag-fasting. Amen. So, be intentional. Gawin mo intentional baby steps, 1 meal. Pastora, hindi ko kaya ang mahaba. Sige, 1 meal. 1 meal. Once a week, 1 meal ako and magpipray ako. You start doing it. You start committing to God something. Be involved in prayer and fasting. Amen. And dun mo makikita na napakasarap pala ang mag-prayer and fasting. And then it will be a lifestyle. Sa Pilipinas noon, kami as ministers, pag Sunday, lahat kami naka-fasting. We want to give God a glorious worship. So, hindi kami kumakain ng breakfast and then kumakain na lang kami lunch after we minister to people. So, might as well, pwede nyo i-commit kayo ng mga ministers. Have your commitment to God. This is just a suggestion, but I encourage you to make a decision, quality decision. Lord, gusto kitang maranasan sa taong 2025. I wanna hear you. I want my ears to be open para sa mga nais mong mangyari pa sa taong ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Napakasarap pala ng prayer and fasting. I would just wanna be involved, Lord God. Hallelujah. Kantayin po natin yung Potter's Hand. Hallelujah. I'm captured by your holy calling, Lord God.
Thank you, Jesus. Kausapin natin ang Panginoon. Lord, gusto ko maging intimate sa'yo. Gusto ko itang maranasan pa, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. May the Lord capture our hearts today. That we understand the heartbeat of God. That we understand that this life is not about eating and drinking. This life is more than this. This life is seeking God, seeking His words, being strengthened by the powerful Word of God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. And Let's sing the verse 1. awitin mo to mula sa puso mo na idinededicate mo yung sarili mo sa Panginoon. He is calling you, kapatid. Masabi mo, I'm an ordinary person. Bago nga lang ako wala akong alam. But if the Lord is calling you, He's calling you, kapatid. Your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. And I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Yes, Lord. Take me, Sabihin mo sa Panginoon, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, Lord. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. I'm captured by your holy calling. And I'm captured by your holy calling. Oh, set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, Lord, here I am, oh God. Take me, mold. sabihin mo sa Panginoon, this is not just a song. This is a song of surrender. Giving your heart to Jesus. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside
about us Him. Kausapin mo ang Panginoon to give your life to Him. Lord, kung ang pinakamasarap, Lord God, na pamumuhay sa mundong ito ay ang paglingkuran ka, Panginoon. Here I am. I want to be used by you, Lord God. Lord, walang kabuluhan ng buhay kung wala ka sa buhay ko, Panginoon. At Lord, itong buhay na to, Lord God, nagiging makabuluhan, Lord God, because tinawag mo ako, Panginoon. So here I am, Lord, responding to your call. Kung ano man yung kaya ko, Panginoon, na gawin para ikaw ay bigyan ng kaluwalhatian, Lord, gagawin ko. Tell to God that make your lives count. Pinili ka ng Panginoon eh. The fact na nandito ka, you're receiving the message. Ikaw na nandito sa hall, kayo na nasa online, pero naririnig nyo ang panawagan ng Panginoon. God called you for a purpose. God loved you so much. God wants to see you walk in the calling He has called you to do. He wants all of us to give Him glory. He wants you and me, kapatid, ipaglingkod natin ang ating buhay sa Kanya. Malapit nang dumating ang Panginoon. On that glorious day, matagpuan ka niya, kapatid. Ikaw at ako, busy sa kingdom ng Panginoon. Hallelujah. Lord, gabayan mo kami. Hindi po namin to kaya, Lord. On our own, hindi namin kaya. We are wretched sinners. Ang dami pa mali, ang dami pang, Lord, hindi okay sa amin. Pero Lord, nagpapabago kami. Lumalapit kami sa iyo. Ayusin mo kami, Panginoon. Lord, para magamit mo kami sa iyong ubasan, ayusin mo po kami, Panginoon. Tanggalin mo yung mga, Lord, hindi nakakalugod na mga ugali, gawi, kilos sa amin, Panginoon. We surrender everything to you, Panginoon, Lord God. And Lord, dalangin po namin, Panginoon, as a church, may your face, Lord God, shine, O God, upon us, O God. May we give, Lord, a smile on your face as a church. Lord, hayaan mo na kami, Panginoon, ay mapagbantay, mapagmatsyag sa taong ito, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyo namin binabalik, Lord, lahat ng kapurihan, lahat ng pagsamba, Panginoon, dahil ikaw ay makapangyarihang Diyos. Lord, ito pong aming samot dalangin in Jesus' name. We pray and we declare, Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Victory sa Panginoon at ang kaaway, ang demonyo ay talunan. Amen! Durog-durog ang demonyo. Amen! Hindi siya natutuwa sa ginagawa natin. We are giving him kumbaga sakit ng ulo. Sumasakit ang ulo niya dahil tayo nagpupuri sa Panginoon. But this is what we're gonna do. This church is alive. Amen. At bibigyan natin ng sakit ng ulo ang kaaway. Amen. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Tinatawagan ko po ang mag-exhort. Tayo po'y makakaupo sa prayer.